Salamat po kay God at tayo patuloy na mag-aral ng kagandahang loob ng Diyos. Kanina napag-usapan natin yung about forgiveness. Right now, ang pag-uusapan natin about righteousness and holiness sa harapan ni God. Lahat po tayo against sa sin. Even ako at bawat leader, bawat lingkod ng Diyos, bawat pastor. Ayaw po natin na yung mga nililid natin, yung mga tinutulungan natin, ay sila'y mamuhay sa kasalanan. Ayaw po natin yun. But ang ano po natin dito, kung paano natin susolusyonan. Yung iba ay sinasabi nila through the law. But from the scripture, it is by grace ang magbabago sa kanila. And then, ganun din, gusto natin sila na maging maalab, gusto natin na maging productive yung kanilang life, makita natin yung kanilang devotion kay God, yung kanilang commitment. Yung iba, sa pamamaraan. Yun ang solution nila sa pamamaraan ng law. At sa scripture, makikita natin, it is also by grace. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay righteousness and holiness. Simulan po natin yan sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grace, through faith, and ito'y hindi mula sa atin, kundi it is a gift of God, at ang response o byproduct ay good works, ganon din po sa righteousness. Una, we are saved. Hindi po, at dito makikita natin na ligtas na. Okay? Hindi yung maliligtas pa lang, ligtas na. Ganon din po sa righteousness, we are righteous now because of grace. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God made him who has no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Si Jesus na walang kasalanan, naging makasalanan dahil sa ating kasalanan na napunta sa Kanya. Siya ang sumalunon on the cross, dala-dala niya yun. So, yung ating kasalanan ay nalipat sa Kanya. Wala siyang kasalanan, pero yung kasalanan natin, nalipat sa Kanya, naging parang siya'y naging makasalanan even though hindi siya nagkasala. Dahil sa kasalanan nating inilipat. Ngunit, hindi lang yung ating kasalanan na nailipat sa Kanya. Yung Kanyang pagiging matuwid ay nalipat naman sa atin. Tayo ay hindi nakapamuhay na matuwid, ngunit ang pagiging matuwid ng ating Panginoong Hesus ay nalipat sa atin. And right now, we are the righteousness of God. Dito po, hindi yung magiging righteous pa lang. We are the righteousness of God because yung righteousness ni God, yung righteousness ni Jesus, na-transfer sa atin. At yung ating mga kasalanan ay na-transfer sa Kanya. So we are the righteousness of God. Kung sa salvation, it is by grace, ang righteousness din natin, it is by grace. Sabi sa Galatians chapter 2, verse 21, I do not set aside the grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. So makikita natin rito na hindi niya sineset aside yung grace ni God. Paano ba natin sineset aside yung grace ni God? Kapag ine-earn natin yung righteousness by our own effort, sineset aside natin yung grace ni God na ibinigay sa atin para maging righteous tayo. Pero sabi rito, I do not set aside the grace of God, for if the righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. O nga naman, kung kaya rin natin iligtas yung ating sarili, bakit pa kailangan mamatay ang ating Panginoong Hesus? Ganon din, kung kaya rin natin i-earn ang ating righteousness, bakit pa kailangan mamatay si Jesus? At doon ay magiging in vain yung kanyang ginawa on the cross. But thanks be to God, through Jesus Christ, through the cross,
and I'm exalting Jesus Christ. I'm exalting yung kanyang ginawa, the finished work of Jesus Christ. Dito po makikita natin na sa law, ang napofocus rito yung tao sa kanyang ginawa. Pero sa grace, napofocus tayo sa ginawa ni Jesus para sa atin. And we are exalting. Ang grace, the more tayo nag-grow sa grace, the more tayo nag-grow sa ating relationship sa ating Panginoong Jesus at sa pagkakilala sa Kanya. So do not set aside the grace of God, for if the righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. We cannot be righteous through the law. Alam po natin to. Kung sa 10 utos lang, nasunod mo yung 9, malabag mo lang yung isa, hindi mo na nasunod lahat yun. Masunod mo man yung lahat, yung 10, sa isang araw, at sa sunod na araw ay nalabag mo, we are still lawbreaker. So, through the law, no one madideclare righteous by God's sight. Pwede, but not in God's sight. But by our own righteousness, by our own standard. At yan po yung magiging self-righteousness. Kung sa grace, kung sa salvation, naligtas tayo by grace, and this time, through faith, ganun din sa righteousness. Tayo naging righteous by grace through faith, not through, hindi siya sa pamamagitan ng works. Kung sa pamamagitan siya ng law, means sa pamamagitan ng works sa pagsunod doon sa law. But ang righteousness, hindi siya sa pamamagitan ng law or works, but through faith. According to Philippians chapter 3, verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own, that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God, and it is by faith. So dito very clear, ang righteousness before God is through faith. Pwede tayo na maging righteous by law, by our own standard. Sabi rito, by our own self-righteousness. Pero sabi ni Paul, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ. Kung sa salvation, ay ang kaligtasan doon ay not by our own self, kundi it is a gift of God. Ganon din po sa righteousness. It is not from our own strength, effort, kundi ito is sa grace ni God. In Romans chapter 1, verse 17, for in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteousness will live by faith. Dito makikita po natin, for in the gospel. Alam po natin ito yung good news. So sa good news, ang righteousness from God is by faith. So kapag sinishare natin, or yun ang ating pinaniniwalaan, kahit hindi natin sinishare, ito yung ating paniniwala na tayo magiging righteous sa pamamagitan ng ating effort sa pagsunod natin sa mga law, sa pamamagitan na ine-earn natin, hindi po yan yung gospel. Very clear, for in the gospel, a righteousness from God is revealed. A righteousness that is by faith, from first to last. Kung tayo po ay naging righteous, nung time na tayo sumampalataya, naging righteous tayo sa ating Panginoon, pero ang sabi rito, hindi lang yung beginning, hindi lang yung first, hanggang sa huli. Ang righteousness sa Kanya, from first to last. Hindi po tayo nagsimula in spirit, sabi sa Galatians, and then magtatapos tayo ina-attain natin by our own effort. Nag-start tayo in spirit, and then tayo tatapusin natin by our own effort.